nagkamali nga ako, tinawagan ko si Dan Fernandez eh. Sabi sa akin ni Dan Fernandez, kukulong mo ba ako? Sabi ko, oo, kukulong kita. Sino ba to? Si Dan Fernandez to. Sabi ko, ay, sorry. Nitong mga nakaraang araw, mabilis na kumalat ang usap-usapan tungkol sa isang matinding gulo na kinasangkutan ni Bulacan, Governor Daniel Fernando at ng kampo ni Vinnie Marcos na anak ng ating Pangulo. Ang balita ay tungkol sa isang komprontasyon sa kalsada na nauwi raw sa totoong pisikalan kung saan may isang mataas na opisyal na pumatol at nanuntok sa gobernador hanggang sa bumagsak ito sa semento. Nangyari ang insidenteng ito sa gitna ng dilim sa North Luzon Expressway o NLEX noong gabi ng Sabado, February 21, 2026 at ang mas nakakapagtaka ay kung bakit tila pilit itong itinatago sa publiko. Sinasabing may nagaganap na news blackout para hindi kumalat ang detalye ng pagkapahiya ng gobernador sa kamay ng isang remula. Pero ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit umabot sa puntong kailangang dumanak ang init ng ulo sa gitna ng expressway at sino nga ba ang tunay na nagsimula ng gulo na ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Pag-usapan natin ang naging takbo ng kwento dahil ayon sa mga impormasyong lumalabas mula sa kampo ng veteranong kolumnista na si Ramon Tulfo, nagsimula ang lahat sa isang simpleng gitgitan sa trapiko. Habang binabagtas ni Vinnie Marcos ang NLEX, sinubukan niyang mag-overtake sa convoy ni Governor Daniel Fernando. Sa halip na hayaan lang ang sasakyan na makalagpas, hinarang daw ito ng mga bodyguard ng gobernador at tila naging agresibo ang pagtrato nila sa anak ng Pangulo. Siguro ay hindi nila agad nakilala kung sino ang sakay ng sasakyang ito, kaya naging kampante silang magpakita ng puwersa sa kalsada. Ang hindi nila alam, ang simpleng pagharang na iyon ay magre-resulta sa isang eksenang hindi nila malilimutan dahil mabilis na dumating ang re-resback para protektahan ang pamilya ng presidente. Dito na pumasok ang pangalan ni Remulla sa kwento na ayon sa mga saksi ay hindi nakapagpigil ng makita ang ginagawa ng mga tauhan ni Fernando. Sa gitna ng mainit na sagutan, sinasabing isang malakas na suntok ang tumama sa gobernador na naging dahilan para mawalan ito ng balanse at tuluyang bumagsak sa kalsada. Nakakagulat isipin na ang isang opisyal na tulad ni Governor Daniel Fernando ay makakaranas ng ganitong uri ng pagtrato sa harap ng kanyang sariling mga tauhan. Ngunit sa kabila ng tensyon na ito, lumalabas ang balita na napakabait pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos dahil pinili niyang patawarin ang gobernador sa halip na palakihin pa ang issue. Sinasabing ayaw rin ng unang ginang na si Liza Araneta Marcos na malaman ng marami ang tungkol sa pang-aapi na naranasan ng kanilang bunsong anak kaya mas pinili nilang manahimik na lamang. Ngunit kahit anong tago ang gawin ng mga nasa itaas, ang ganitong klaseng balita ay mahirap ibaon, lalo na kung may mga taong direktang nakakita sa pangyayari. Maraming nagtatanong kung bakit kailangang humantong sa sakitan kung pwede naman itong pag-usapan ng maayos sa opisina. May mga nagsasabi rin na baka ito na ang simula ng lamat sa pagitan ng mga malalaking pamilya sa politika. Kung totoo man na bumagsak sa semento ang gobernador, paano pa niya muling maibabangon ang kanyang dangal pagkatapos ng ganitong insidente? Alam niyo ba na noong gabi ng insidente, si Vinnie Marcos mismo ang nagmamaneho ng kanyang Toyota Land Cruiser nang walang kasamang kahit isang bodyguard? Sinasabing sadyang tumakas lang itong si Vinnie sa mga miyembro ng Presidential Security Group o PSG na naka-assign sa kanya dahil gusto lang niyang mapag-isa at magmaneho ng malaya. Isang katangian daw ito ng bunsong anak ng Pangulo na ayaw ng masyadong atensyon o mga nakabuntot na security sa tuwing lalabas siya. Pero dahil sa pag-iwas niya sa kanyang sariling mga bantay, doon naman siya minalas na makatapat ang mga tauhan ng gobernador na tila uhaw sa kapangyarihan sa kalsada. Nang mag-overtake si Vinnie sa convoy ni Governor Daniel Fernando, hindi ito nagustuhan ng mga security detail ng huli. Hinabol nila ang sasakyan ni Vinnie hanggang sa tuluyan itong maharang sa gilid ng expressway. Ang nakakatakot dito, bumaba ang mga tauhan ng gobernador na may bitbit pang mga armas na tila ba may hinuhuli silang kriminal. Sa puntong ito, nanatili lang sa loob ng kanyang sasakyan ang anak ng Pangulo
gaya ng payo sa kanya ng isang kaibigan na tinawagan niya noong mga sandaling iyon. Sa halip na lumaban o magpakilala agad, sinunod ni Vinnie ang utos na kunin ang mga plaka ng mga sasakyang nangharang sa kanya at kuhanan ito ng larawan para may ebidensya siya sa ginagawang pag-abuso ng mga armadong lalaki. Dito na nangyari ang isa sa pinaka-awkward na eksena sa kasaysayan ng politika sa ating bansa. Nilapitan ng mga bodyguard ni Fernando ang bintana ni Vinnie at sapilitang kinuha ang kanyang lisensya. Akala siguro ng mga tauhan na ito ay ordinaryong mayamang bata lang ang kanilang kinakaharap. Pero nang mabasa nila ang pangalan sa lisensya na Ferdinand R. Marcos, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mabilis na nagpulasan at nagmamadaling bumalik sa kanilang mga sasakyan ang mga bodyguard nang mapagtanto nila na ang mismong anak ng presidente ang kanilang ginigipit. Agad na ipinarating ni Vinnie ang mga plate number sa Land Transportation Office o LTO at doon na nga nakumpirma na ang convoy na iyon ay rehistrado sa ilalim ng pangalan ni Governor Fernando. Dahil sa nangyari, hindi na ito pinalampas ng mga nasa itaas. Pinatawag agad ni DILG Secretary John Vic Remulla si Governor Fernando sa kanyang opisina sa loob ng Camp Crame. Pagdating doon ng gobernador, hindi na dumaan sa mahabang usapan ang lahat. Ayon sa mga nakasaksi, dahil sa matinding galit ng sekretary sa ginawang pambabastos sa anak ng Pangulo, dito na niya direktang hinarap ang gobernador. Isang malakas na suntok sa mukha ang pinakawalan ni Remulla na nagresulta sa pagbagsak ni Fernando sa sahig. At habang sinusubukan palang tumayo ng gobernador, muli niya pa itong sinuntok sa mukha hanggang sa tuluyan na itong mabulagta at hindi na nakapanlaban pa. Nakakalula isipin na sa loob mismo ng Camp Crame, nangyari ang ganitong klaseng pisikalan sa pagitan ng dalawang matataas na opisyal. Ngayon, ang tanong ng marami, kung hindi kaya anak ng Pangulo ang biktima, magkakaroon din kaya ng ganitong klaseng mabilis na hustisya? Ang kwento ay hindi natapos sa simpleng suntukan lang dahil ayon sa mga detalyeng lumalabas, mas naging madrama pa ang eksena sa loob ng opisina ni Secretary Remulla. Sinasabing nang subukan muling tumayo ni Governor Daniel Fernando matapos ang pangalawang suntok, hindi pa rin humupa ang galit ng kalihim. Sa puntong ito, nilapitan daw ni Remulla ang gobernador at bigla itong sinakal ng napakahigpit. Sa sobrang tindi ng pagkakasakal, inilalarawan pa sa mga ulat na tila lumabas na ang dila ng gobernador at halos hindi na ito makahinga. Isang napakalupit na tagpo ito na parang mapapanood mo lang sa mga pelikula ng aksyon, pero nangyari raw sa totoong buhay sa gitna ng kampo ng mga pulis. Kinailangan pa umanong mamagitan at umawat ng mga bodyguard na pulis ni Remulla para lang bitawan ang leeg ng gobernador at hindi na lumala pa ang sitwasyon. Marami ang nagtataka kung bakit ganito kabilis at kadetalye ang mga impormasyong lumalabas tungkol sa nangyari sa loob ng Camp Crame. Ang tanong ng karamihan ay kung nandoon ba mismo ang mga nagkukwento o kung may mga saksi ba na talagang naglabas ng bawat galaw ng mga opisyal. Sa kabila ng ingay na ito sa social media at sa mga usap-usapan sa kalsada, kapansin-pansin ang pananatiling tahimik ng Malacanang. Walang pag-amin pero wala ring pagtanggi na lumalabas mula sa panig ng Pangulo o kahit sa panig ni Governor Fernando. Ang katahimikang ito ang lalong nagbibigay ng hinala sa publiko na baka nga may katotohanan ang lahat ng ito at pilit lang nilang inaayos ang gulo sa likod ng mga kamera para hindi na madamay ang imahe ng kanilang mga alyansa. Kung iisipin nating mabuti, isang malaking aral ito para sa lahat ng mga nasa kapangyarihan. Nakita natin dito na kahit gaano kapakataas na opisyal, darating ang oras na makakatagpo ka ng mas malakas at mas mataas sa iyo. Ang nakakatakot na isipan ay paano na lang kung hindi ang anak ng Pangulo ang binarako ng mga bodyguard ng gobernador. Paano kung isang ordinaryong driver lang o isang simpleng mamamayan na tulad natin ang nag-overtake sa kanila? Siguro ay baka bugbog sarado na ang inabot ng kawawang driver at baka hindi pa ito nakakuha ng hustisya dahil sa takot sa mga armadong tauhan ng gobyerno. Dito natin makikita na ang pag-abuso sa kalsada ay isang seryosong issue na dapat talagang matuldukan para hindi na maulit sa kahit kanino.
Ang insidenteng ito ay nagbukas ng maraming diskusyon tungkol sa tunay na pag-uugali ng mga lingkod bayan sa tuwing wala silang kaharap na media. Habang ang ilan ay natatawa sa detalyadong kwento ng pagsakal at pagsuntok, marami rin ang nababahala sa antas ng karahasan na nagaganap sa pagitan ng mga pinuno ng ating bansa. Nakakalungkot na kailangan pang umabot sa ganitong sakitan para lang maiparamdam na mali ang mang-api ng kapwa sa kalsada. Bilang mga Pilipino, naniniwala ba kayo na tama lang ang naging aksyon ni Remulla para ipagtanggol ang pamilya ng Pangulo? O sa tingin niyo ba ay dapat pa ring dumaan sa tamang proseso ng batas ang lahat kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ng kabilang panig? Ano ang masasabi niyo sa ugali ng ilang mga convoy na tila hari kung umasta sa kalsada? Ibahagi niyo ang inyong mga opinyon sa comments dahil mahalaga ang inyong boses sa usaping ito at huwag ring kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.